At kaugnay po sa pagbabantay sa seguridad ngayong bispera sa Pasko, makakausap natin Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. General Fajardo, good morning po. Good morning, Sir Ivan. Jen, aabot sa ilang tauhan ng PNP ang nakadeploy sa mga terminal, paliparan at pantalan ngayong araw na ito at maging sa mga pamilihan at pasyalan. As of yesterday at kaninang madaling araw po ay umabot po sa close to 40,000 po yung dineploy po natin. At doon sa pagtatapos po ng simbang gabi kanina ay overall naman po ay naging general na peaceful. Kaya naman yung ating focus naman po ngayon ng pagbabantayan ay doon sa ating mga major transportation hubs, sa ating mga malls at mga iba pang mga establishmento, mga night markets, dahil naasahan nga po natin na yung mga habol pa para po sa bisperas po ng Pasko ay mamimili po at mag-iikot po ngayon. Kumusta po monitoring natin sa mga krimen, General? Karaniwan po sa mga ganitong panahon, siyempre yung mga mandurukot, yung mga magnanakaw, may ganun po ba tayong mga naitatala ngayon? May mga monitoring po tayo at may mga naitala po tayo ng mga theft and robbery incident at karamihan po dyan. Bagamat kung ikukumpara po natin yung datos ngayong taon kumpara nung nakaraang 2023 ay mas mababa. Subalit yung mga prevalent crimes pa rin po ay pa rin pong mga salisi, yung mga akyat bahay at meron din pong shoplifting. Kaya nga panay patuloy po yung ating mga paalala na sa ating mga kababayan na habol po dito sa Christmas rush. Mag-ingat po at siguraduhin po na lagi tayong alerto sa ating pag-iikot at pagmimili po. Nabanggit niyo po yung akyat bahay. Baka may mga paalala kayo, lalo sa mga magbabakasyon at iiwan ng kanilang mga tahanan. Yes po, sa ating mga kababayan po na iiwanan po yung kanilang mga bahay po para magbakasyon po, ay siguraduhin po na secure po yung kanilang mga bahay at bago sila umalis ay siguraduhin nakakandado yung kanilang mga pinto, maging yung kanilang mga bintana ay isara po. Huwag din pong mag-iwan ng mga importante at mahalagang gamit sa kanilang labas ng bahay, kagaya ng mga bisikleta, motor, dahil madali po yan na manakaw. At paalala natin siya, iwasan hanggat maaari na mag-post po ng kanilang mga itinerary o yung tinatawag po natin mga at the moment post po. Dahil marami rin pong naglipana ng mga cyber criminals sa cyberspace na tinitignan kung sino yung mga pwede po nilang biktimahin. At kung hindi talaga may iwasan, mga after na lang po ninyo ng bakasyon yan, i-post at least nandun na po kayo sa inyong mga bahay. Ayan po, nabanggit nyo rin yung cybercrime, yung mga scam. Marami rin po ba tayong mga nakukuhang ganyang reklamo ngayon? Yes po sir, tuloy-tuloy po yung ating cyber patrolling at meron na rin po tayo mga naitala na mga scam, particularly yung mga online na selling scam ay meron po tayong mga naitala. At bagamat mas mababa po yan kumpara pa ito nakakaang taon, pero tuloy-tuloy po yung ating paalala sa ating mga kababayan. Lalong-lalo nga po itong holiday season, marami pong nag-o-offer ng mas mura sa mga online na shopping apps na mga unauthorized. Kaya ang paalala natin ay siguraduhin po na yung ating mga transaksyon ay dun lamang po sa mga authorized at registered na mga online na shopping apps po para at least may guarantee po tayo na magiging quality po, maayos po at mataas na quality po na yung mga makukuha po natin mga produkto. Mag-ingat po tayo kung hindi pa tayo sigurado, sabi nga kung masyadong maganda yung offer, medyo magduda po tayo. Police Brigadier General Jean Fajardo, maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you. Maraming salamat sir, magandang umaga po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.